Eto na yung part 2 sa paggawa ko ng kaping barako at grabe, worth it ang pagod, pag-iintay sa mahabang proseso at sana napanood nyo rin ang part 1 ko nito na kung saan sinimulan ko sa pamimitas ng mga bunga at ngayon ay isa ng napakainit at napakasarap na kape kaya naman samahan nyo ako for today's video. Pagkatapos ko ibilad na umabot na ata ako ng 1 linggo sa pagpapatuyo nito, sunod naman na gagawin ay babayuhin para madaling mahimay at makuha ang mismong mga buto nito. So ganito na ang itsura ng bayati na binayo natin. Madali na lang ngayon ihiwalay ang mga buto. Sa pagbayo nga pala dapat hindi masyadong malakas para hindi madurog. Itong mga buto nga pala na to hinog na nabunga ng kape kung pinanguha tapos tinanggalan ko na ng mga balat. Tapos yung bayati naman na unang binayo yun naman yung mga pinulot ko na natuyo na at nalaglag na sa puno. So para mas madaling matanggal ang mga balat tatahipan naman natin. First time ko rin lang tong gawin at iba pala talaga kapag ikaw mismo ang gumagawa. Akala ko kasi basta makahigop tayo ng kape, basta masarap sa panlasa natin okay na. Alam nyo, hindi ako mahilig sa kape pero nung nakita ko itong puno ng kape na napakaraming bunga tapos nalalaglag lang, nabubulo kaya nakakapanghinayang kasi hindi napapakinabangan. At alam nyo, bago ako matapos sa paggawa ko ng kape na to, ang dami kong natutunan. Hindi lang kung saan nagsimula at paano gawin ang kapeng iniinom natin, kundi saludo din ako sa mga taong ganito ang hanap buhay. Umabot din ako ng mahigit 1 oras sa pagsasangag nito at walang tigil sa paghahalo. At kapag nalanghap mo ang aroma nito talagang magigising ka agad. Robusta beans nga pala to na gustong gusto ng mga Pilipino. Pagkatapos ko tong maisangag nandito na tayo sa last part. Pwede rin tong bayuhin pero dahil gusto kong gamitin itong antik na nga daw ng lola at ito rin talaga ang ginagamit nila noong unang panahon. Hindi pa ganun kapino ang giling namin dito kasi papadalwahan pa namin ang giling ulit. Marami din akong katulong sa paggiling kaya bukod sa madali ko tong matatapos ngayon, pati sila gusto din ma-experience ang magiling din sa gilingan ng pangunang panahon. At alam nyo, siguro nga sa katagalan na rin ito, buti na lang at natapos pa rin namin bago nasira ulit. Malaki pa kasi aring una naming giling kaya papadalwahan pa sana namin ang ikot pero dahil nasira ang aming gilingan kaya sinala ko na lang. Mas maganda nga din palang salain to kasi ganito kapino din talaga ang kailangan at hinahanap ko. Habang ginagawa ko nga to nalalanghap ko na naman ang aroma nito. Hindi ka naman dapat magkakape pero mapapakape ka na lang kapag naaamoy mo to. Kada tapos ko tong salain yung mga tira sa aking salaan na malalaki pa ang pagkagiling ay babayuhin na lang namin. At konti lang din naman to kaya sabi ni ate ay kaya na ng almares. Mapapawaw ka rin talaga kapag nakikita mo na yung resulta. Nagpakulo na rin ako ng tubig at naglagay na ako ng 3 kutsara. Depende sa tubig na ilalagay natin sa takure at depende din sa inyo kung lalagyan nyo na to ng asukal. Ako kasi ay nilagyan ko na din. Natatandaan ko pa nga si tatay dati. Hindi ko na mabilang kung ilang beses niya na tong inapakuluan. Sa mga mahilig magkape mas matipid nga daw to at mas masarap. Kaping barako nga pala to kung tawagin nating mga Pilipino. Barako kasi nagmula sa Tagalog na nangangahulugang lalaking hayop. Sumisimbolo sa tapang, lakas at pagkalalaki dahil sa matapang na lasa at aroma nito. At hala grabe, yung dating pinipitas ko lang ngayon, hinihigop ko na. Hindi lang masarap na kape kundi ang sarap din sa pakiramdam na nagawa ko to. And yun lang for today's video. See you on my next vlog.